prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tuto pa rin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. Hello, Architect Boy Marcilia. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Yan po ang paninindigan ngayon itong si Senator Joel Villanueva na mukhang ang pahiwatig nito ay lilipat na sa kabilang kampo. At kung mangyayari yan, mukhang paliit na ang daigdig nitong si Alan Peter Cayetano. Pero pakinggan pa rin natin kung ano yung kanyang pinagsasabi, kung ano ang kanyang stand. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam nung wife niya na talagang inoffer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Sotto, Win Gatchalian, etc. No? Napaka-irresponsableng pananalita nito. Lalo na kung manggagaling sa isang senador at isang abogado. Hindi ka dapat nagsasalita niyan. Plain and simple propaganda yan, at alam mo na nag-a-agitate lang siya. Gusto niyang galitin ang taong bayan doon sa pambobola niya. Ginagamit niya yung sitwasyon na nangyari kay Jingo Estrada para galitin ang mga mamamayan. Pero hanapan mo ng ebidensya yan, walang mailalabas yan. Dapat kung totoo ang sinasabi ni Jingo Estrada, nung inaresto siya, dapat sinabi niya na yan kung ano ang ebidensyang hawak niya. Because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban. Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reforms, and we might still be a colony to this day. So lahat ng bagay po may cost. So pinag-usapan nga namin ni Joel na parang kung alam lang nung lahat, yung mga nagsasabing you just want power, no? Konting katahimikan lang sa buhay ng grupo namin ngayon is paradise already. So alam niyo sa pinagdadaanan sa maraming lumalaban ngayon, not only for Senate independence, but para lumabas ang totoo sa flood control, lumalaban sa administrasyon, paradise na po yung konting katahimikan, no? But the question is the cost worth it? Nabanggit ko na po kanina yung sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once, you know. At ngayon, bukod sa paggamit ng mga biblical verses, itong self-declared ambassador of Jesus ay mas lumalim pa ang sapak sa ulo. At inihahambing na niya ang kanyang paninindigan na tulad daw sa paninindigan ng yumaong si Senator Ninoy Aquino. At gagamitin din daw niya ang ginamit na senya sa kamay ni Cory Aquino na may kahulugang laban. We're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas ng kalangan nun, ibig sabihin may lumalaban pa. So, even yung daily na laban namin sa Senate, na parang isa-isa lumalabas na yung totoo, na yun, sila pala ang nagpapasok sa NBI, sila Senate President Soto, coordinated pala yun. Ngayon, nakita nyo, binasura na yung rules, binabasura yung Constitution, pinalitan yung rule kung sino magpre-preside sa impeachment. Kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President, the officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President Pro Tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Paulit-ulit at dinahiya sa paninindigan niya na siya pa rin ang Senate President. At 13 pa rin. Sinasabi niyang dapat na makuha ng majority bago sila mag-declare ng vacancy ng lahat ng posisyon. Pati na yung seat ng Senate President. At kahit na halos lahat ng eksperto sa batas, mga deans, former Senate Presidents, at authors ng konstitusyon ang nagsasabi na tama at nasa legal ang 12 bilang ng quorum. At ang sumusuporta kay Alan, bukod sa mga kasamahan niya sa Senado, ay si Banat Bay.
So yun yung modern version ngayon na 12 is 13. You need 13, but you can justify because you need the Senate and you need to cover up the flood control scam, di ba? If we don't do anything now, the cost will not fall on me immediately. It will eventually, di ba, yung may individual akong pananagutan, pamilya ko, bayan ko, syudad ko, community, but it's really the next generation. So in the same manner na lumaban ng EDSA 1, EDSA 2, lumaban sa Napoles sa napakaraming scandal is because we wanted it to end. Repentance, then reformation, restitution was there, hindi lang yun masyadong keyword dati, ngayon keyword siya. Pero pagbabago, renewal. 'Di ba sa tunay na renewal, the old is gone, 'di ba? So when you say that you're a new creation in Christ, it's a work of progress. Pero kung dati may idols ka, dapat wala na. Kung dati immoral ka, dapat nawawala yung immorality. Kung dati nagnanakaw ka, hindi ka na dapat nagnanakaw. So that's the problem. Kung papayag tayo na i-maneuver lang itong flood control, at nakita na po natin, lalo po sa Blue Ribbon na headed by Senator Lacson, at hindi pa ho tapos in-expect po namin. Part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawala na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin ipakita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? So wala nang maniniwala sa tingin nila na Jinggoy sacrificed because ayaw umiwalay sa grupo. But siya na nagsabi, he has evidence in the right time. Payagan natin siya magsabi sino at ano yung ebidensya. Pero mabigat po yung ebidensya. Tama ang sinabi nitong si Senator Sonny Trillanes na itong si Cayetano ay isang pathological liar. Talagang napakasinungaling nito. Tingnan mo itong sinasabi niya na mabigat ang ebidensya. Usong-uso naman talaga dyan sa Senado na magkumbinsihan, no? Maghatakan dyan kung saan ka papanig, either sa majority or minority. Natural yan dyan. Pero ikaw ba naman na senador ka, mataas ang pinag-aralan mo, matalino ka dahil senador ka Ikaw ba naman makikipag-usap ka dyan sa mga kapwa mo senador na mag-iiwan ka ng ebidensya na kinakausap mo, kinukumbinsi mo at binibigyan mo ng mga false hope. Sasabihin mo na yung kaso mo mawawala yan pag sa amin ka sumama. Wala ka namang kontrol sa Sandigan Bayan, wala kang kontrol sa Ombudsman o sa DOJ. Di ba dyan palang halatang-halata na itong pinagsasabi ni Alan Peter Cayetano ay propaganda lang. And it will show. I've been hearing the last few days, there's so much evidence against the major players dun sa flood control. And everyone saying sana lumabas. That's why nga, pinanghawakan pa rin natin yung Blue Ribbon Committee. The other point I want to make about counting the cost is, yun nga, ano yung cost sa next generation? Kapag kinover up natin to, may cost. So ulitin ko pag lumaban ka ngayon, may cost. May cost. Aapihin ka, dudurugin ka sa media at social media, kakasuhan ka, baka ikulong ka pa. Sana naman walang papatay, pero that's always there whether sadya or may nagkamali yung patayan. But that is the cost for people who will fight. So I'm not dissuading people from joining the fight because we need you. We need the prayers, we need the commitment, we need more independent heads to stand up and say, mali na to, lumaban tayo. Kung tatalasan natin ang pakikinig sa litanya nitong si Alan Peter Cayetano, makukuha natin na ang animoy harmless at mabulaklak na pananalita niya ay isang paghamon at pag-aanyaya sa mga taong maniwala sa kanya na ang gobyernong ito ay mapanupil, korap, walang konsensya na dapat pagtulong-tulungang ibagsak. Hindi rin ako makapaniwala na napakalinis ng kasalukuyang gobyerno. Hindi rin siya perpekto. Pero, gaya din ng napakaraming tao, hindi ko gugustuhin bumagsak ito at biglang maluklok sa pwesto si Inday. Oh my God. Na reyna ng kasinungalingan, korupsyon at kabobohan. Ito ang dapat pakatandaan ni Ambassador. Wala ka ni katiting na credibility. Wala ka ring kakari-karisma kahit nakatiting. Wala kang karisma sa sambayan ng Pilipino na kahit na gamitin mo ang simbolo, ang senyas na ginamit ni President Cory Aquino, kahit na lumakad ka pa ng paluhod, mula Luneta hanggang Davao, kasama yung mga pastor na nagdasal sa'yo.
Hindi mababago ang paningin ng taong bayan sa iyo. Isa kang huwad na lider, matakaw sa kapangyarihan, sinungaling at singkapal ng underground ng bunker ng Iran ang mukha mo. Itong si Alan, naninindigan pa rin sa narinig naman natin na siya pa rin ang Senate President. Pero, pakinggan nyo itong mga sinabi ni Marcoleta. Kung uobserbahan nyo, kung pakinggan nyo maigi doon sa Net 25, doon sa istasyon ng Iglesia ni Cristo, mahalata mo na itong si Marcoleta, iba ang paninindigan sa paninindigan ni Alan Peter Cayetano. Pero siyempre, bilang si Cayetano ang kanyang kinikilalang leader, dahil naging Senate President nga siya, sumusunod lang itong si Marcoleta. Kumbaga, inaayunan niya. Pero, pakinggan yung maigi yung sinabi niya doon sa programa niya sa TV. Ginawa ba namin agad yun ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. O eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa saligang batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Opo. Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano at Tanggap ni Marcoleta na kung nagkaroon ng session noong June 1 at hanggang June 3, siguradong laglag daw sa pagiging Senate President itong si Alan Cayetano. Misteryoso ba? Kasi nga, nanggaling sila sa pagiging majority na may bilang na 13. Ito'y nangyari nung lumitaw si Bato de la Rosa noong May 11. Kaso pumuslit nga ito noong June 14 at di na ulit nagpakita hanggang ngayon. At ang bilang ng majority nila Cayetano ay naging 12 against 11. Doon sa minority naman na kinabibilangan itong sila Tito Soto at itong sila Win Gatchalian. At nung araw ng June 1 ay naaresto nga itong si Jingo Estrada sa kanyang plunder case. Nakahon ito dahil itong kaso na to ay walang piyansa. Kaya ang bilangan sa Senado ng majority at minority ay naging 11 against 11. So naging pantay na sila. Kaya di pa malalaglag sa pagiging Senate President itong si Cayetano. At kung ang grupo nila Cayetano ay nakakaramdam na si Chis Escudero ay babaliktad na dahil hindi na ito nagpakita ng ilang sesyon sa Senado, lalo na nakailangan nila ng suporta dahil sa naisipan nilang baguhin ang rules at gusto nilang payagan ng online voting ng mga senador. Obviously, ito ay in anticipation sa nalalaman nilang parating na araw ay maraming kasamahan nila sa kanilang block ang maaaresto. At alam naman natin na hindi ka pumayag ang minority. Kaya napilitan silang mag-walk out para mawalan ng quorum at di matuloy ang botohan tungkol nga doon sa issue. Pero kung present that time si Escudero, di mawawala ang quorum at magagawa nila ang maitim nilang balak na makapag-participate sa botohan si Bato na nagtatago at si Jinggoy na nakukulong at iba pang mga senador na sa susunod na mga araw ay pwedeng makulong din. At yun na nga ngayon, kung may hinala na sila na babaliktad si Chis, ang potensyal na magiging bilang ay 12 sa grupo nila Tito Soto at magiging 10 sa grupo naman nitong sila Alan Peter Cayetano. Ang pinakapunto ko rito ay yung sinabi ni Marcoleta. Kung nagkaroon ng sesyon noong June 1, ganun na rin noong June 2 at saka 3, malulugso ng minority. Ito yung ginamit ng salita ni Marcoleta, lugso. Na ang ibig sabihin ay babagsak or bagsak. Malulugso ng minority ang posisyon ni Cayetano.
Ang simpleng ibig sabihin nito, alam ni Marcoleta na kung mangyayari yun ay legal na pagkuha ng Senate presidency. At legal ang bilang na 12 bilang quorum. Yun ang ibig sabihin nito. Naiintindihan at pinaniniwalaan ni Marcoleta na legal yung 12 or 12 na senators na naging majority that time. Kasi nung bumaliktad nga si Chis Escudero, naging 12 sila at naging 10 itong grupo ni Alan Peter Cayetano. At Senate, nakuha nila yung blue ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Oo. Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Ayun. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti ng lilitaw. So kung ang mangyari pala sir, hindi mo nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila eh. Oo, yun Hindi, pala. isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Oh, Kasi 13 eh. Bandang huli, mukhang na-realize ni Marcoleta. Mukhang na-realize niya na sumobra na naman ang pagiging madaldal niya. Gaya ng pagiging madaldal niya nung tungkol sa kanyang napasukang election violation. Nung nagkaroon ng supposed to be mga donation sa kanya na gagamitin sa eleksyon at naipagtanggol niya nga ang sarili niya na sinabi niyang yung pondo na yon or yung kanyang na-receive na donation ay before election campaign pa. Kaya hindi siya maituturing na isang election offense. At dahil nga doon, sa pagiging madaldal niya, binanggit niya pa kung sino yung mga nagbigay sa kanya ng donation, naging plunder ang kaso niya. At yun nga, habang nagdadaldal siya sa TV program na yun, na-realize niya na nilaglag niya ang paninindigan ng kanyang grupo. Na walang quorum ang bilang na 12. Kaya bandang huli ng sentence niya ay muling nagtanga-tangahan itong si Marcoleta. At isiningit niya yung salitang 13. 13 daw ang magiging bilang ng block nila Tito Soto at Win Gatchalian. Pero alam naman natin na hindi naman talaga 13 yun. Naging 12 sila as against 10 ng naging bagong minority. Yung grupo nila Alan Peter Cayetano. Wag lang mapahiya si na Alan at Pia Cayetano, Amy, Loren Legarda, Robin at iba pang kasamahan nila sa block nila. Kaya ito nagsabi ng ganon. Hindi ko alam kung talagang hindi siya marunong magbilang, hindi siya marunong mag-compute, o ang aking paniniwala ay talagang bigla siya nagtanga-tangahan para kunwari ang pagkakaalam niya, 13 ang naging numero nila Win Gatchalian kaya nakuha ang leadership or nakuha ni Senator Win Gatchalian ang pagiging Senate President pro tempore at na-declare nilang bakante ang lahat ng mga chairman ng lahat ng committee. Itong grupo nila, nuknukan ng kapal sa kasinungalingan. Kita nyo naman hanggang ngayon, di binabago ni Alan Cayetano at ng mga kasamahan niya yung paninindigan na hindi quorum ang bilang na 12. Ang grupo nila, Win Gatchalian. Halatang-halata tuloy na lahat ngayon na pinaggagawa ng grupo nila, kasama itong si Marcoleta, si Cayetano, at ito sila Robin Padilla, Loren Legarda, Amy Marcos, at itong mga DDS supporters. Itong mga ginagawa ng kilos ay napaghahalatang nakafocus sa pagdi-destabilize ng gobyerno. At umaasa pa sila na mapapabagsak nila si PBBM at magiging presidente ang diyosa nilang si Sara. Kaya kahit kitang-kita yung inconsistencies ng mga testimonies ng 18 kargador ng maleta,
at pati na yung testimony nitong si Attorney Baligod na siyang sumasalo doon sa mga sabit-sabit na mga testimonies nitong 18 kargador. Sinasalo ni Baligod dahil siya naman talaga ang gumawa ng testimonies na yon. Siya ang nagsulat, siya ang author nung ginawang testimony ng mga kargador na yan. Kaya kabisado niya, siya ang nagsasalita. At hindi naman talaga dapat yun dahil hindi naman siya ang mismong nagde-deliver ng mga maleta. Supposed to be, yung nagde-deliver talaga, yung 18 kargador. Pero, hayaan mo na. Wala tayong magagawa doon. Huwag na tayong pumatol doon sa kanilang mga drama. At again, umaasa pa rin sila na mag-aalsa ang militar para sa pambobola nila. Nakaka-insulto na sa talino ng militar at sa talino ng taong bayan. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell. Pati na rin po yung like button. Importante po yung inyong subscription na sa mga bago lang sa aking channel. Paki-press na rin po yung like at mag-comment po tayo. Pilitin natin masagot ang inyong mga tanong. At tulungan niyo po ako na mapalawak ang ating channel by sharing this episode sa inyong mga kilala at mga kaibigan. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli.